formation. Final 7 And minutes. sabihin lang din sa Game kanyang 3, mga kasama, MPL literal na, PHS dito 1-3. tayo, sunod kayo. Kasi kapag nilapag niya nga yung shortcut, mag-all in lang naman dito yung Minana na I think by this point, sobrang confident. Tapos manggagaling pa sa likod si Perks. Grabe naman si Perks, diba? Ginamit pa yung flicker para makapag-Y-walk doon sa ilalim ng mga players ng Omega. Tapos Netherrealm ay ginamit na rin habang si Jom tatakbo ba doon? Antorio walang Haze! buhay. At si Haze! Huli ka ngayon! Pero kay Sumpak, nahuli rin naman si Antorio sa moment na yon. At medyo nalugi ata ang Omega doon dahil yung death timer ni Haze non-existent naman eh. Sobrang bilis nang nakabalik. Si Andorio pa yung matagal magsuspawn. And magsuspawn, speaking of spawn, yung Lord na susunod in just a few moments. Tapos sila pa ang walang retry holder. So saktong-sakto, hindi naman naging disadvantage masyado for Haze na hindi siya naka-purify. Nakapag-ipon siya ng enough stacks. Pero ngayon siguro i-maximize kaunti ng Smart Omega yung kawalan nun. Pero hindi din sila magiging masaya dito kasi wala silang jungler pa. 4v5 scenario. Ang tanong ay i-GG ba ito ng Omega o ibibigay ng libre? Oh, nakaabang si Ang Atoy R, nakapag-push si Atoy R doon sa may mid. Yun nga lang makakuha si Sumpak ng Lord. Tapos sabay alis na agad dahil okay na raw nakuha ni objective. Nanigurado lang with the Netherrealm as well. Minana Evos holding our 4th Lord of the game. That is an evolved Lord na pwede nilang gamitin para tapusin ng isang malaking push ang larong ito. Yun na ang gusto ng parehong kupunan for sure. Wala nang sapatos yung gold laner. Or meron pa pala. Hindi pa naman nila sobrang binibenta. Kinakailangan pa yata nila yung clutch dito na pambawas din ng timer card control para dito kay Jom. And para dito kay Sumpak, yung kakaunti na bawas din sa na mas nagiging spammable niya, for instance, na ultimate, which is yung entropy. Yun din kasi yung pinaka nagiging resource niya dito para makatakas. Pero ang ganda ng pagkakamanage na ngayon ng waves ng Minana. Nagagawa din nila na medyo patagalin yung pagbaba ng Lord. Pero right before that, narikita naman natin ngayon yung paunti-unti nilang angat. For sure, gusto na nilang linisin yung mga outer turns ng Smart Omega with this Lord. Minana Evos, may chances na silang tapusin ang larong ito at manalo sa serye, sa kanilang huling serye ng season na to with a 3K gold lead and evolved Lord marching doon sa top lane. At mid lane ngayon ang kanilang puntirya habang luto na rin ang mga minions sa baba. Grabe si Coil, no? Parang hindi rookie yung ipinapakita para dito sa ating laban. At naluto na rin dito ng Minana yung Torre doon sa may itaas. Ang daming ang daming pa-omelet nung si Perks. Iba, si Ryota ang tinatarget nila ngayon. Makakatakbo ba? Talagang hindi na yata makakatakas pa dahil nakuha pa nga ni Sumpak. Pero yun ata ang gustong gawin talaga ng Omega, no? Mawala ang atensyon ng Minana Evo sa kanilang base. Paano ba dedepensa ang Omega dito, B? Yan yung sinasabi kasi natin ng mga kakayahan ni Ryotang magsakripisyo. Nakita na naman natin in action. Pero as for yung defense, yun yung isa sa mga naging ways talaga para makuha nila yung atensyon ng Minana. Buying them enough time para kahit papaano yung mag-clear. Dahil hindi as reliable yung amount of waves yun na meron sila dito apart from yung EG Boy for instance or yung mga skills talaga na meron dito si Yukir. Pero kumakatok na agad ang Minana dito sa mid lane. Nasa may middle lane pero tuloy-tuloy pa rin ang Minana sa pagbibigay ng damage. Sino lahat ni Kirk pero maliligtas pa rin at meron pa siyang immortality kahit na makuha siya during that moment habang si Andoria pwede na maging target. Merong minion wave dito ang Minana Evos at ang sakit na rin ng damage ng hukbo. Pero maganda din ang depensa ng Omega. At kinailangan ng respetuhin ng Minana Evos ang damage na nanggagaling sa Omega. 30 seconds bago lumabas ang sunod na Lord. Lamang na ang Minana Evos in terms of map control. Pero umabot na tayo sa punto ng laro kung saan kung titignan natin ang Infinix item build ay lahat na ata ng item. Yep, at ito na yung legit na walang sapatos ng hinahawakan yung mga gold daters natin. Very important na for them, especially at this point, yung immortalities din ng ating mga players. 4 na ang may immortality dito sa side ng Minana. So iisipin mo na lang na mas magiging kampante lang talaga sila na pumasok at mag-engage against Smart Omega na ito na ang magiging struggle kasi wala naman totally magiging lockdown ang Omega sa mga ganong situations or pampigil, if not yung Terrify. Pero hanggang saan sila dadalhin nun? Kasi ang dami ng damage output dito ng Minana. So makahanap lang sila ng magandang engage or positioning. For sure ay meron at least isa na makukuhang kill dito, yung hukbo. That's true. And for Minana Evos, if may mahanap silang isa, that could mean the game para sa Omega. Kailangan mag-ingat ng bawat miyembro ng barangay at kung titignan mo ang pwestuhan ng chip doon sa may bandang itaas, parang
anytime pwede silang mag-all-in, mag-push doon. Makita lang si Ryota, no? Magugulat na lang sila at dire-diretso yun na kasi ang ganda rin ng wave dun sa top na flow nila ng maigi. So, ito yung problema ngayon ng Omega. Kinakailangan mag-ingat ni Ryota pero magpapakita na yata siya. I-go na nga ba ito ni Perxiva? Yan na! Naku, may Nathan din kasi dito yung Minana Evos kaya pwede nang ipilit na magkaroon ng split push. So, napakaganda dito ng control na ginagawa ng Minana Evos. Circling Eagle. Magiging target nila is gonna be Kirk. Pero ginamit sa Reyna dito nas welcome sa may pasok entropy para dito kay Sumpak. Winter Truncheon naman ang sagot nila pero NetherRealm din para kay Hayes. Jom! At napakakunat ng mga players ngayon. Mukhang wala yata magiging casualty after ng moment na yon. Ang dami ng binatong mga skill pero nangangalahati na nga ang buhay ng Lord na ito. Ipagre-reset kaya ng Omega, mukhang itutuloy pa nila. Jackno, kinukuha ang atensyon ng Lord pero finally, na-reset na nga at si Hayes ata ang kanilang puntirya. Hindi tatama ang missile expert at mukhang tuloy ang sayawan para sa Lord. Ang daming problema din ng Omega pagdating sa waves. Kinakailangan nandoon si Ryota mag-clear. And ito na naman yung opportunity ng Minana na nakitang bawas ng miyembro ang Omega. Trip to Jerusalem ang ating nakikita pero si Chuck mawala ng immortality doon. Makakatakas pa nga ba? Sakto makukuha dito ni Kirk yung Lord. Hindi pa rin nakukuha. Sumpa ang makakasecure niyan. At dediretso pa nga yata dito mga players nakain! na pero meron damage dito. Ang Omega, unti-unti sila ang kukuha ng kill. Habang sa may middle lane, si Cole yata ay dediretso pero wala namang HP. 1-for-1 ang naging trade. Jackno para kay Sumpak. At mga makukuha ni Coil ang purple buff doon sa may bandang itaas. Another stalemate in this 25-minute game. Akala natin sobrang pabor na yun for Omega kasi dalawa halos yung natanggal nila pero nakaipon na naman ng stack si Hayes. So buhay na buhay din ulit siya. Si Sumpak lang ang considered natin na pinakamawawala for the next 34 seconds dito sa ating laban. Pero Minana, kahit nawala doon si Sumpak, though crucial, meron pa naman silang Lord kahit papaano. So mag-a-attempt din silang umangat. May conceal play pa na ginagawa sila Perxiva. Perxiva looking for the right target pero mukhang siya ang unang nahanap. Ryota nasa likod pero mukhang hindi ito alam. Nandito na rin si Hayes para mag-check push. Lord ang magiging sunod na target dito ng Omega. 20 seconds para kay Sumpak. Ginigilit ni Andorio by the way yung Lord para hindi dumiretso at meron din silang minion wave pero meron din minion dito ang Minana Evos both top lane and even bottom lane at sa 26 minutes ng ating laban madedepensahan pa rin ng barangay ang ginagawa ng hukbo sa kanila. Mukhang papatagalin pa ng Minana Evos at Omega dahil reset na naman ang ating makikita. Habang tumatagal ay mukhang nagiging mas intense ang mga bakbakan natin dito. Nabuhay na yung dalawang nawala nung nagkaroon ng Lord fight dito sa pagitan ng dalawang kupunan at literal magre-reset na naman para dito sa mga posibleng susunod nating makitang laban. But then again, yung playmaking capabilities ng Minana, unti-unti na nating nakikita. It's not just Kirk na nakikita natin dito sa ating real-time head-to-head. Napakarami ng naibigay na setups and dito nas welcome sa kanyang mga kasama. But it's also Perxiva dito na magka nakbabad lang talaga or nakapaggawa ng successful na o tara dito tayo play para doon sa kanyang mga kasama, baka ikagulat natin yung mga gagawa din ng ganong strategies sa mga susunod na rap games. Pero aside from that kasi also, ang bilis lang na niyang makasunod doon sa mga objectives. Mag-Y-walk lang siya dyan sa mga pulang parang pasas na portal na nakikita sa mapa, makakasunod lang din kasi siya agad eh. That's true. And ang problema dito para sa Omega ay wala na talaga silang inhibitor turret. So kailangan nilang antayin o ayusin ang kanilang mga waves bago pa man magsimula ng mga sayawan o mga labanan. Para doon sa Lord at bigla ang nagsulputan ang Minana Evos doon. Okay, nakasalubong si Coil. Papasok pa rin dito si Chakno. At medyo mapipigilan pa nga doon sa moment na yon. EG Boy ginamit na. Mawawala ng immortality dito. Nas welcome to Chakno is down. Oh, mukhang papasok pa nga si Andorio pero nauna ata si Perxiva. Si Jom ang kanilang hanap na may immortality pero si Andorio ang iunahin nila. At magbaback off muna ang Minana. Ginulat ang barangay at mukhang may Lord silang makukuha. Very crucial kill against Chakno. Pero medyo makunat itong Lord na to. Yeah, hindi ka mag-hesitate dun kasi nga kakapitas mo lang din sa kanya kanina. So may awareness ka na yung immortality or di mo rin naman visually nakikita. Hindi pa sobrang nagko-cool down for the roamer dito ng Smart Omega. So one man down dito ang side ng Smart Omega pero maglalaban yata pa din. Binagsak yung EG Boy doon. Andorio! Nakaabang pero medyo, kaya sinabi natin makunat yung Lord. Gaano nga ba kakunat ang Lord na to at sino nga ba makakakuha nito? Si Simeon! Si Coil ang makakakuha kaya kailangan na umalis dito na Omega.
Omega, pero hatid pa rin nila dito si Okir. Okir ay kanilang madadali doon sa moment na yon habang si Jom ay pipilit na kumuha ng minion wave doon sa may mid lane, pero napakaganda na pagkuha dito ng Minana at si Ryota. Hindi pa nga yata nila patatakasin! May immortality buy and sell, pero sabi ni Hayes, huli ka ngayon! Tatlo ang magdedepensa para sa Omega. 3 waves din ang papasok. 3 laro para sa serye. At 3 ang nasa Minana. Ginamit na dito sa gitna, 3 players nga na Omega ang pipilit na humabol dito kay Sumpak. Meron pa flicker, pero makikita pa rin siya doon sa harap ng mga kakampi niya. Habang dito mawala ng immortality si Jom, yung Lord kailangan depensahan ngayon ng Omega. At parang ganun lang makakatakas pa ata si Jom with the healing as well. Pero ito na yung Lord. Ito na ata yung endgame push ng Minana. Hindi na sapat dito ang puwersa ng Omega dahil para sa ating serye, hukbo! 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 Kitang-kita ang saya ng mga kahukbo sa venue. A victory to end the season of Season 13. Mukhang maganda ang future ng mga rookie na mga napanood natin today. Hindi mo na alam kung sinong Minana ang mga pwedeng asahan. Nadagdagan tayo ng mga iisipin going up against Minana. Line up ba ni na Spider-Miles ito? O line up ba ni na Hayes at Ipertsiba yung lalabanan natin ngayon? And of course, with that incredible showing, that also ends the regular season for Smart Omega. Nakita natin ang sandamakmak na changes na ginawa nila in the regular season. Nahanap na nila ang kanilang winning ways with Chaknu entering. But in the end, ito ang kanilang huling performance. Excited